Na-finalize na ang pag-urong ni Miss Lynette Santos sa kaso niya kay Dr. Benitez. Your dad is a free man now. Pwede niyo na siyang dalhin sa isang mental institution for his psychiatric treatment. Carlos? Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Dad sa inyo, iniisip niyo pa rin po yung kapakanan ko. Gusto ko makita si Carlos. Nay, wag na po. Baka mamaya malala po yung maging reaksyon niya. Masaktan ka pa po niya. I agree po with Annalyn, Talinet. Andiyan na daw po si Ma'am Dubois. Papasok na daw po siya. Parating na siya. Oh my gosh, is everything in order? It was a success, Madame Dubois. Sa iyo na ang 37% shares ni Mr. Everdone. Nakapasok na po kayo sa Apex, Madame Dubois. Tumigil ka at wala kang karapatan saktan ang sarili mong ama. Hindi ka talaga baliw. Tama nga ako. Hindi ka baliw. Oo, hindi ako baliw. At hindi totoong nawawala ako sa sarili ko. Ginawa ko lang ito dahil alam kong makakabuti sa akin. Dahil ito lang ang tanging paraan para hindi ako makulong at para makasama ko ulit si Lynette. Obviously, ginawa mo to dahil obsessed ka kay Tita Lynette. Na-impress ba kita? It was a brilliant idea, hindi ba? At lahat ng to ay parte ng magandang palabas. Na ang writer, direktor, at aktor ay ako. Kaya sumang-ayon lahat sa plano ko. Teka nga, pare. Tumigil ka nga. Para kang baliw magsalita eh. Baliw! Tama ka, pare! Baliw! Anong ibig mo sabihin? Pare, may naging pasyente ko dati at napatay niya yung kaibigan niya. Pero hindi siya nakulong dahil sa insanity plea. Ano? Magpapakabaliw ka? Para hindi ka makulong? Oo, pare. Di baling makulong sa ospital. Huwag lang sa kulungan. Mabuti na lang, binigyan ako ng idea ng kaibigan ko na magbabaliw-baliwan ako. Dahil kapag baliw ka, hindi ka makukulong. At least sa mental lang ang bagsak ko. Hindi sa kulungan. At kailangan ko lang mapaniwala lahat na baliw ako. At ang pinaka-importanting mapaniwala ako dapat, si Lynette. Boss! Boss! May naghahanap po sa'yo doon ng tindahan. Babae at lalaki. Anong itsura ng babae? Tisay ba? Opo! Sobrang puti at nakakasilaw. At meron po siyang kasamang pulis. Bata, gusto mo ba ng pera? Oo naman po. Pwede ba akong kuhanan ng damit ng tatay mo? Po? Dodoble ko yung bayad sa'yo. Kuhanan mo ako ng damit ng tatay mo. Bilis. Sige po, sandali lang po. At hindi nga ako nagkamali. Nakuha ko ang loob ni Lynette. At si Hal, hindi nahihirapan i-convince na iurong ang kaso ko. Akala ko may hirapan ako eh, na makakuha ng insanity plea. Pero hindi na pala kailangan dahil wala na akong kaso. Kaya thanks to my son, to my wife, and to my brilliant acting. Si Lynette. Gusto ko lang si Lynette. Si Lynette eh. Ganda yung si Lynette eh. Ganda si Lynette oh. O, di ba ang galing ko?
At, Nay. Saan ka po pupunta? Pupuntahan mo po si Doc Carlos, no? Nay, di ba pinag-usapan na po natin to? Sabi ko po, di ba, huwag ka munang pumunta kay Doc Carlos kasi baka mamaya kung ano pa pong gawin niya sa'yo. Anak, gusto ko lang sana kasi makita si Carlos. Kasi diba, ipapasok na siya sa psychiatric facility. At saka, may nagbabantay naman sa kanya doon, diba? May mga pulis naman po dun. At sabi po ni Harry, andun din po si Zoe. Pero si Harry po mismo, wala po siya dyan. Teka, sandali. Nandun si Zoe? Opo. Sabi nga din po sa akin ni Doc Luke, lagi daw pong bumibisita dun si Zoe. Napapansin ko na nga po na parang mas malapit pa po si Zoe kay Doc Carlos kaysa kay tate. To think po isa po si Doc Carlos sa mga dahilan kung bakit namatay po yung mami niya. Alam mo na mabuti pa po samahan na lang po kita. Pinagmamalaki mo ba yung ginawa mong panluloko? Ha? Pati yung pag-akyat mo sa signage? It was all fake! Para ano? Para matakasan mo yung mga ginawa mo? Pati yung panlaglag mo kay Mami? Grabe ka! Pasensyahan na lang tayo. Dahil tanga ang mami mo. Mas nauna siyang makipag-reunion kay Satanas kaysa sa akin. Pero ako, I'm still here. Striving and surviving. You won't get away with this. Ang dami mong dinamay dyan sa kalokohan mo. Sa tingin mo ba, babalikan ka pa ni Tita Lynette pag nalaman niya to? Ha? Para kang tangang habol ng habol. That's what you do for love, Zoe. Dahil sa facility, mas makakakilos ako. Mas magagawa ko yung gusto ko para malapit ang kulit si Lynette. Siguro nga, nagbabaliw-baliwan ka ngayon. But the truth is, unti-unti ka nang nasisira sa loob. Sa tingin mo ba, hindi ko alam na ikaw yung may gawa ko kung bakit nadamay si Mami nung sumabog yung yate? Ha? Alam mo, pag ako, sinabi ko yung totoo sa lahat, lalong-lalo na kay Tita Lynette, masisira lahat ng plano mo. At pag nangyari yun, lalong dadami yung kasalanan mo. At hindi ka na babalikan ni Tita Lynette. At enough na yun. Naganti ko sa'yo. Kaya mong gawin yan, Zoe. Kaya mong gawin yan sa sarili mong ama. Wala na si Moira. Ako na lang ang natitirang katugo mo. Kaya mo akong itulak sa impyerno? Ha? Subukan mo ko. Ano ba? Bitiwan mo ako! Sige, Zoe. Subukan mo. Madadamay ka. Baka nakakalimutan mo. Hindi ka naman talaga tanyag. Sampid ka lang dito. Zoe?